Hello everyone, I'm Dr. Eric Mendoza, and this is the third episode of the Debunking the Myths about Diabetes. At para sa espesyal na third episode na ito, aalamin natin ang mga criteria paano nalalaman kung ang isang pasyente ay mayroon ng diabetes. Mahalaga ang criteria para sa mga sakit dahil natutukoy nito kung ang isang pasyente ay mayroon ng sakit kagaya ng diabetes. Isa-isahin natin ang mga posibleng criteria para makapagsabi na may diabetes sa mga pasyente ha. Una ay ang tinatawag na fasting plasma glucose o kilala rin sa pangalan na fasting blood sugar o kaya FBS. Ang FBS ay ginagawa matapos ang 8 hanggang 10 oras na walang pagkain. At pagkatapos ito, kukuhanan ang pasyente ng dugo. Ang cut-off na numero para masabi na positibo ang fasting plasma glucose or fasting blood sugar ay 126 mg per deciliter o pataas o kaya naman 7 millimole per liter. Pero merong tinatawag na borderline result ha o pre-diabetes. Saka na natin iyan pag-uusapan. Ang ikalawang criteria ay ang second hour plasma glucose na kinukuha ang dugo ng pasyente matapos painumin ng 75 gram oral glucose o tinatawag na 75-gram oral glucose tolerance test or OGTT. Dito, binibigyan ng pasyente ng liquid na katumbas ng 75 gram na sugar. Sinusukat ang kanilang blood sugar 2 oras matapos inumin ang liquid na ito. At ang pasyente ay sinasabing may diabetes kapag ang resulta ay 200 mg per deciliter pataas o kaya naman 11.1 millimole per liter pataas. Ang isa pang posibleng gamitin para sa criteria ng diabetes ay ang tinatawag na HbA1c or glycosylated hemoglobin. Sinusukat ito ang antas ng blood sugar sa inyong dugo sa loob ng 2 hanggang 3 buwan na nakalipas. At positibo ang test kung ito ay 6.5% pataas. Subalit, dapat maunawaan na ang HbA1c ay kailangang standardized at iyan ay inaalam ng inyong doktor sa laboratory na gumawa ng test na ito. Ang pang-apat na criteria ay ang tinatawag na random plasma glucose o random blood sugar. Ngunit kailangan ang pasyente ay may mga sintomas ng diabetes kagaya ng labis na pagpayat, laging pagkauhaw, pagkagutom o labis na pag-ihi. Ang cut-off naman dito ay 200 mg per deciliter pataas o kaya 11.1 millimole per liter pataas kasama ang mga nasabi kong sintomas. Kahit alin sa mga ito ay maaaring gamitin upang matukoy kung ang pasyente ay mayroong diabetes. Ngunit kung susumahin, ito pa rin ay judgment ng inyong doktor dahil may mga kinukonsidera na maaaring magdulot ng false positive or false negative result kung kaya kailangan makuhanan kayo ng magandang history o impormasyon ng inyong sakit o karamdaman. Kailangang 2 pagkakataon na abnormal ang mga laboratory sa mga nasabing test para ang pasyente ay tuluyang matawag na diabetiko, maliban na lamang kung sobrang taas ng kanyang blood sugar at ang mga sintomas ay talagang tumutukoy na sa isang pasyente na mayroong diabetes. Tandaan na mahalagang magpakonsulta sa inyong mga doktor upang sabihin lahat ng inyong nararamdaman at bigyan ng tamang interpretasyon ang mga numero na mababasa sa inyong laboratory results. Dahil may mga resulta na nasa borderline na maaari pang ulitin upang makatiyak kung kayo may diabetes nga o wala. Maraming salamat again sa inyong panonood hanggang sa susunod na episode ng Debunking the Myths about Diabetes.